Umaga pa lang, ramdam na agad ni Mia Bowen ang tensyon sa buong mansyon. Nakasalubong niya ang mga maids na tila takot magsalita. Ang iba'y nagbubulungan habang palihim na sumusulyap sa kanya. Something's going on. Pagbaba niya sa dining hall, andoon si Sharon Hopkins at si Celine Alcaraz, both sipping tea like queens. "Oh, Mia, you're finally awake," Sharon said with fake sweetness. "I almost thought you were going to sleep all day." "I wasn't feeling well," mahinang sagot ni Mia. "Not surprising," singit ni Celine, eyes glinting. "Stress can be hard on someone, especially someone who doesn't really belong here." Napakagatlabi si Mia pero nanatiling tahimik. Pagdating ni Timothy Barrett, dumiretso ito sa upuan. "What's this noise early in the morning?" "Nothing, Tim," mabilis na sabi ni Celine para siyang may-ari ng eksplanasyon. "We were just chatting." Tumingin si Timothy kay Mia. "Are you okay?" Nabigla siyang tinatanong nito in front of others. "I'm fine," tipid niyang sagot. Sharon's cough. "She's always fine," kahit halatang hindi. Habang nag-aalmusal sila, isang tawag ang dumating sa telepono ni Timothy. Sinagot niya iyon. At biglang tumigas ang ekspresyon niya. "We'll handle it right away," sabi niya. Tapos biglang tumayo. "Anong nangyayari?" tanong ni Sharon. "Foundation issue. I'll deal with it." Malamig na tugon niya at lumabas siya agad. Mia's chest tightened. "Why do I feel like something bigger is happening?" Flashback 6 months ago. Mia remembered when she once tried to join a family dinner sa malaking bahay ng Barrett clan. Sharon openly humiliated her sa harap ng lahat. Tinawag siyang charity case bride. Si Timothy tahimik lang noon. Hindi siya pinagtanggol. Kaya ngayon, kahit maliit lang na, "Are you okay?" Mula dito, malaki na para kay Mia. That afternoon, habang naglalakad si Mia sa garden, biglang may lumapit na babae. Isang maid na matagal na niyang nakikita pero hindi kilala ang pangalan. "Mrs. Barrett?" bulong nito. Halatang natatakot. "You need to be careful." Nagulat si Mia. "Why? What do you mean?" Pero bago pa makasagot ang maid, biglang lumitaw si Celine sa veranda. Agad na umalis ang maid. Parang natakot na mahuli. "Talking to the help now, Mia?" ani Celine, nakasmirk. "Careful, gossip spreads fast." That night, bumalik si Timothy. Pagod at halatang stress. Nakita niya si Mia sa sala, nag-aayos ng mga papeles ng foundation. "You're still awake?" tanong nito. "Yes, I was reviewing the reports you gave me." Lumapit siya, naglakas loob. "Timothy, may I ask something? Why did you really marry me?" Tahimik si Timothy. Matagal bago siya sumagot. "Because it made my grandmother happy." Ramdam ni Mia ang kirot sa dibdib niya, pero nagpatuloy siya. "And now, 3 years later, why are you keeping me?" Nag-iba ang ekspresyon ni Timothy. Hindi niya sinagot ang tanong. Umiling lang siya, tapos lumakad palayo. Naiwan si Mia, luhang tumutulo sa pisngi. "I'm still just a duty to him." Kinabukasan, dumating ang malaking balita. May paparazzi na kumuha ng pictures ni na Timothy at Celine sa city. Lumabas iyon sa social media. May headline pa. "Barrett Hare's socialite Celine Alcaraz. Old flames rekindled?" Hawak ni Mia ang cellphone. Nanginginig. Nararamdaman niyang parang lumubog ang buong mundo niya. Agad siyang kinompronta ni Sharon. "See, Mia? Even the press knows. You're nothing compared to Celine. Better sign the divorce papers where you still have dignity."
Hindi siya nakasagot. Tumalikod siya at umakyat sa kwarto. Sa kwarto, hawak niya ang tiyan niya. Pinilit-pigilin ang iyak. Baby, your daddy doesn't want me, but I'll keep you safe. You're all I have. Biglang bumukas ang pinto. Si Timothy. Mia. Seryosong sabi nito. Tumingin siya. Luha ang mga mata. Did you take her out with the paparazzi? Nagtagal ang katahimikan bago siya sumagot. Yes, but it wasn't what it looked like. Then what was it? Nanginginig ang boses ni Mia. What am I supposed to think? Hindi makatingin si Timothy. You don't have to think anything. Soon, this will all be over. Flashback. Timothy's past. Noong kabataan niya, si Celine ang unang babaeng minahal ni Timothy. Pareho silang galing sa affluent families, parehong ambitious, parehong trained sa high society. Pero iniwan siya ni Celine noon para sa ibang lalaki. Isang mas promising na match. Kaya nang bumalik ito ngayon, halo-halo ang nararamdaman niya. Resentment, temptation, confusion. That night, hindi nakatulog si Mia. Naririnig niya mula sa labas ng kwarto ang mahinang boses ni Celine talking to Timothy. Tim, stop pretending. You still feel something for me. I know you do. At ang sagot ni Timothy, mababa pero malinaw. This isn't the time, Celine. Hindi na nakayanan ni Mia. She covered her ears, luhaang bulong. Please stop. Please. Kinabukasan, dumating si Patricia Bowen, ang tiyahin ni Mia na nagpalaki sa kanya. Mia! Niyakap siya nito agad. Anak, are you okay? You look pale. Naiyak si Mia. Tita, everything is falling apart. I don't know what to do anymore. Then listen to me. Mahigpit na sabi ni Patricia. You're stronger than you think. Don't let them push you out. This is your life. This is your home. And most importantly, you're carrying a Barrett heir. That child is your shield. Napatingin si Mia sa tiyan niya. My shield. My reason to fight. Pag-alis ng tiyahin niya, nakatayo siya sa balcony. Hawak ang isang sulat na iniwan ni Patricia. Pero bago pa niya mabasa, biglang sumulpot si Celine. Still clinging on, Mia? Ani Celine, nakasmirk. Mia straightened her shoulders. For the first time, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. I'm not going anywhere. Natawa si Celine, pero may bahid ng iritasyon sa muka. We'll see about that. Maagang nagising si Mia Bowen dahil sa sunod-sunod na notification sa kanyang phone. Nang buksan niya ito, bumungad agad ang mga headlines mula sa gossip sites. Celine Alcaraz seen entering Barrett Mansion late at night. Mysterious woman spotted leaving Timothy Barrett's car. Nanginginig ang mga daliri niya habang binabasa ang mga comments. Poor wife, she's clearly unwanted. Celine is the real match. Pinikit niya ang mga mata. Pilit na pinapakalma ang sarili. No, Mia. You can't break down. Not now. Not never. Paglabas niya ng kwarto, naroon na sa sala si Sharon Hopkins. Nakangisi habang hawak ang tablet. So, you've seen the news? Tanong nito. Puno ng panlilibak. Tahimik lang si Mia. You should do the right thing, Mia. Sign the divorce papers. Free Timothy from this farce. Humigpit ang kapit ni Mia sa phone niya. And leave my child without a father? Tumaas ang kilay ni Sharon. That child won't change anything.
A bastard can secure your place here. Parang sinaksak ang puso ni Mia sa salitang iyon. Pero hindi siya nagpatalo. My baby is not a bastard. He or she will carry the Barrett name whether you like it or not. Nagngit-ngit si Sharon pero bago pa makasagot, bumaba si Timothy mula sa hagdanan. What's going on here? Malamig na tanong niya. As your wife, sagot ni Sharon, rolling her eyes. Later that day, may formal luncheon meeting si Timothy kasama ang investors. For image, dinala niya si Mia. Pagpasok nila sa hotel ballroom, lahat ng mata nakatingin sa kanila. Si Celine syempre naroon din, stunning in a red dress, parang deliberately sinadya ang timing. Oh, Timothy! Bati ni Celine, parang walang ibang tao. So nice to see you again! Mia's chest tightened, but she forced a polite smile. I didn't know Mrs. Barrett would join us. Dagdag ni Celine, may halong insulto. Yes. Malamig na sagot ni Timothy. She's my wife. Where I go, she has the right to be. Natigilan si Mia. Minsan lang itong magsalita ng ganoon in public. Para bang pinagtanggol siya? Pero hindi nagpatalo si Celine. Umupo ito sa tabi ni Timothy. Halos dikit na. Ramdam ni Mia ang tensyon. Habang kumakain sila, narinig ni Mia ang bulungan ng dalawang investor sa likod niya. Poor girl doesn't stand a chance against Celine. Barrett family politics, you know how it works. Para lumiit siya sa kinauupuan niya. Do they all see me as a disposable? Flashback, Mia's orphan days. Naalala niya noong nasa orphanage siya, tinutukso siya ng ibang bata. You're not real family. No one will ever choose you. Pero lagi siyang pinapakalma ni Patricia Bowen. Mia, love isn't about blood. It's about who fights for you. Kaya ngayon, hawak ang tiyan niya, bumulong siya sa isip. I will fight for you, my baby, even if no one fights for me. After the event, habang nasa sasakyan pa uwi, nagsalita si Mia. Why did you let Celine sit beside you? Because it didn't matter. Malamig na sagot ni Timothy. It matters to me. Napalingon si Timothy. Kita ang pagod sa mga mata niya. Mia, why do you care so much about appearances? You knew what this marriage was from the start. Because I care. Halos pasigaw na sagot ni Mia. I care about us. I care about his family. I care about my baby growing up with dignity. Tahimik si Timothy. Hindi makasagot. Kinagabihan, nagpunta si Mia sa library para maghanap ng peace. Pero habang nag-isa siya roon, biglang pumasok si Celine. Still pretending that you belong here? Add Celine, hawak ang wine glass. I'm not pretending. Mahina pero matatag na sagot ni Mia. Lumapit si Celine, halos dikit sa kanya. Do you even know, Mia? Do you even know what Timothy whispered to me once? That he regrets marrying you. That he only did it for his grandmother. Parang pinunit ang puso ni Mia. You're lying. Celine smirked. Am I? Bago siya makasagot, biglang pumasok si Timothy. Celine, that's enough.
Nagulat si Celine pero ngumisi lang. Good night, Tim! Good night, Mrs. Barrett! At umalis ito, iniwan silang dalawa. Tahimik ang kwarto. Dumalikod si Mia. Ayaw makita ang muka ng asawa. Mia! Tawag ni Timothy, pero hindi siya lumingon. Do you regret it? Mahinang tanong niya. Do you regret marrying me? Hindi sumagot si Timothy. At sa katahimikan, mas sumakit iyon kaysa anumang salita. The next morning, pagising ni Mia, may envelope sa harap ng pinto niya. Binuksan niya iyon at nakita ang sulat. Meet me at the old cafe by the pier. I have something you need to know. A friend. Nanlamig siya. Sino ang nagpadala nito? At anong ibig sabihin ng something you need to know? Habang hawak niya ang tiyan niya, ramdam niya ang kaba. Is this another trap? Or the truth I've been waiting for? Abangan sa susunod na episode. Please don't forget to like, subscribe, and share para update kayo sa mga chapters ng ating kwento.